Sugatan ng isang lalaki sa Antipolo, Rizal matapos saksakin ng kanyang sariling anak. Sabi ng barangay, nagugat ang alitan ng dalawa dahil sa pambubugbog umano ng biktima sa suspect. Balita hatid ni EJ Gomez, exclusive. Nadakip ng mga otoridad ang 25 anyos na lalaking ito noong Lunes ng gabi sa Barangay San Isidro, Antipolo City. Suspect siya sa pananaksak sa sarili niyang ama. Pagdating po namin doon sa insidente, nadatnan po namin yung suspect ay tulala na at umamin po siya na ay siya na po yung sumaksak sa kanyang amain. Sa iskinitang ito sa sitio kay Adja nangyari ang pananaksak. Ang biktima nagtamo raw ng saksak sa kaliwang tagiliran. May malay pa ang biktima matapos masaksak at nagawa raw humingi ng tulong mula sa mga kapitbahay. Pumasok siya sa gate, dumiretso siya sa loob ng bahay namin. Then nagulat ako, lumabas ako, inano ko yung anak niya na may hawak na kutsilyo. Tapos pag silip niya dun sa bahay namin, paglabas niya sabi niya may saksak siya, may dugo daw siya. Na-recover mula sa suspect ang ginamit na patalim. Ayon sa barangay, pambubugbog umano ng ama sa kanyang anak ang ugat ng krimen. Ayon po sa kwento po ng suspect sa amin, pagbaba pa lang po niya ng tricycle, doon na po siya binugbog ng kanyang ama. Hanggang sa makarating po sa dulo. Tapos ano na po yung nangyari sumunod? Ayun po, nagpanambuno na po sila mag-ama. After po noon, doon na po niya nagawang saksakin ng kanyang ama. Ayon naman sa kaanak ng biktima, napagbuntungan lang ng anak ang kanyang ama, nagalit sa una niyang nakaaway. Meron ngang kaalitan doon sa lugar ng asawa niya. Siguro naging mainit ang ulo sa tatay na yung buntong yung sama ng loob. Kaya umabot sa ganun siguro. Madalas din daw magtalo ang dalawa. Samaan lang doon siguro ng loob na lumagama dahil sa hindi madalas pagkakaintindihan. Bisan nag-uwi lasing. Walang pahayag ang lalaki na pansamantalang na-detain sa Antipolo Component City Police Station. Gayon din ang biktima na kasalukuyan pang nagpapagaling sa ospital. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, aprobado na ng Department of Budget and Management ang ikalawang yugto sa aumento sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Ipatutupad ang salary increase ngayong buwan ayon sa National Budget Circular Number 597 na nakaangkla sa pinirmahang Executive Order Number 64 ni Pangulong Bongbong Marcos noong Agosto 2024. Umaasa po ang DBM na magbibigay ng pinansyal na kaginhawaan ng second tranche para sa mga empleyado at kanilang pamilya. Sa susunod na 2 taon naman, matatanggap ang ikatlo at ika-4 na yugto sa aumento sa sahod. Long overdue, matagal na raw dapat nagpatupad ng taas pasahe sa mga jeep at bus, sabi ng LTFRB. Halos sunod-sunod daw kasi ang oil price hike bukod pa sa lumalaking gasto sa maintenance ng mga sasakyan. Pinag-aaralan na raw ng LTFRB ang fare hike at tinitingnan kung magkano ang idadagdag. 4 na petisyon kaugnay niya nang nakahain sa ahensya kung saan piso hanggang 3 piso ang hinihinging taas pasahe. Makikipag-ugnayan na raw ang LTFRB sa National Economic and Development Authority para matukoy ang magiging epekto sa inflation sakaling magpatupad ng taas pasahe. Sa ulat ng Super Radio DZBB, kung hindi man fare hike, tinitingnan ng LTFRB ang posibilidad ng pagbibigay ng fuel subsidy sa mga apektadong PUV drivers at operators. 110 days bago mag-eleksyon 2025, iniurong ng Commission on Elections sa Sabado ang reprinting ng mga balota na dapat sana'y sisimulan na ngayong araw. Magsisimula po tayo ngayong Sabado na kasi po kakailanganin namin baguhin muli yung database. Number 2, kinakailangan i-serialize na muli ang bagong mga balota. At number 3, kinakailangan ihanda po namin yung 1,697 na ballot faces ng buong bansa. Apektado ang reprinting ng balota dahil sa mga panibagong temporary restraining order ng Supreme Court laban sa desisyon ng COMELEC na ideklarang nuisance ang isang senatorial aspirant, pati ang pagkakansela ng Certificate of Candidacy ng isang aspirant sa Albay. Sa panayam ng unang balita, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nirerespeto nila ang lahat ng desisyon at magiging desisyon pa ng Supreme Court. Ayon sa Supreme Court,
Dinidinig pa nila ang 25 petisyon mula sa mga aspirant at 22 mula sa mga party list. Aminado ang COMELEC na may pangambang baka hindi matapos sa target na April 14 ang pag-imprenta sa 73 milyong balota dahil sa mga pagbabago. Pero titiyakin daw nila na tuloy ang eleksyon sa May 12. Tuloy din ang mock election sa Sabado dahil hindi naman daw ito apektado sa mga TRO ng SC. Malaking bahagi pa rin ng Luzon kasama na ang Metro Manila ang apektado ng hanging amihan ayon sa Pag-asa. Umiiral naman sa ilang panig ng Southern Luzon at Visayas ang shear line o ang salubungan ng amihan at easterlies. Ngayong Miyerkules, naitala ang 14.8 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 15.1 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 23.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Aurora, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Mababa naman po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Arestado sa Bulacan ang isang lalaking wanted dahil sa pananamantala umano sa menor de edad niyang anak. Itinanggi ng akusado ang paratang. Balitang hatid ni James Agustin. Sa isang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan, natunto ng pulisya ang 38 anyos na lalaki na wanted sa panggagahasa umano sa bunso niyang anak. Subject ang lalaki ng warrant of arrest para sa 4 counts ng qualified statutory rape. Ayon sa pulisya, mailap ang lalaki at nagtago ng ilang buwan matapos lumabas ang arrest warrant. August 2021 na mangyari umanong krimen. 8 anyos lang noon ang biktimang babae. Ang nanay po niya at ang kanyang tatay ay separated na. So ang nangyari po, sinundo po siya ng tiyahin niya para magbakasyon sa kanilang probinsya sa Bulacan. At doon po nangyari, habang nasa pudar po sila ng kanyang ama, ay paulit-ulit po siyang pinagsamantalahan. Nag-file po sila ng kaso nung malaman po ng kanyang nanay ang mga nangyari. Una sa most wanted persons list ng pulisya ang naarestong lalaki. Nakakulong siya ngayon sa Pasong Putik Police Station. Wala po masabi dun, sir. Pero ginawa niyo po ba yung krimen? Hindi po, sir. Pero bakit po kayo nasampahan ng reklamo kayo? Hindi ko po alam eh. Inihanda na ang mga kaukulang dokumento para sa return of warrant. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.